Paano nakakatulong ang National Center for Mental Health sa pagsusulong po ng mental health services sa kabuuan ng ating bansa, sa buong bansa, Doc Noel? Well, ang mandato po kasi ay nanggaling sa ating mga legislators, no. Bago na po ang meron na po tayong Mental Health Act at kasama na rin po ang National Center for Mental Health sa Universal Healthcare Act, no. So kung tatanungin po natin paano ba nakakatulong sa lahat po ng levels, no, either sa preventive, promotive, meron po tayong mga advocacy programs, no, na nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa mental health, no. Pagka sa mga ibang service users po nangangailangan ng agarang treatment, bukas po ang aming emergency room sa mga crisis intervention at acute care. Tapos po kung natugunan natin ang kanilang gamutan, meron din po tayong outpatient service, no, kung pwede silang mag-follow up, no, para tuluyan na po ang paggaling nila. After that po, gumawa na rin po tayo ng programa, no, para sa mga rehabilitation, no. Ang ibig sabihin po, after po ng gamutan, after po na nakauwi na sila, we can now have a program for them in terms of the rehabilitation, no. Tinuturuan po natin sila na makabalik sa community. At bukod po doon, ang National Center for Mental Health po ay pinalakas pa at in-enhance natin ang ating community mental health. Marami na po tayong nag-enter po tayo ng mga MOA with other LGU, no, na kaakibat namin sila sa pagtugon sa mga hamon ng mental health illness o mga crisis, no. Ganun po man, ang NCMH po talaga ay bukas at meron din po kaming 24/7 crisis hotline kung na pwede silang tumawag, no, kung nangangailangan sila ng agarang tao na makausap nila o makapagtanong sila at matugunan yung kanilang mental health issues. Okay. Napakaganda. 24/7 crisis hotline. Ang nagbibigay ng advice po noon ay doktor mismo, mental health doctor po, Doc Noel, o ipapasa sa doktor? Sila po ay mga responders na fully trained in suicide prevention, suicide detection, at alam po nila ang proseso dito sa facility na to o institution na to, no. So kung sa pag-uusap nalaman natin na kailangan niya ng agarang institution na mapuntahan, ay ni-refer po namin sa kung saan siya malapit at kunwari po sa Metro Manila, of course po, dito na lang sa National Center for Mental Health. No, Okay. Bukas po ang aming emergency room, no, and then ang aming outpatient, pwede po silang online, meron po tayong telepsychiatry, kamustahan, no, at meron din po face-to-face. Okay. Isa na lang po, bago ko ipasa kay Miss Jackie Wade mention about this 24/7. How many, pasensya na po, na-experience din kasi ito Miss Jackie natin. Ito, sana wake-up call ito doon sa mga government agencies na medyo may kabagalan sa pagsagot. Ano po, ha? Halimbawa, tumawag ka doon sa hotline, how many minutes, how many seconds nasasagot po? So, big sabihin, pwede bang, right after, how many seconds? Yan. Doc, sige nga po, balitaan nyo kami. I'm sure you have a good news Ganito yan po, sa bagay na yan. Ganito po, Miss Ali, no? At any given time, there are around 8 to 9 responders on duty kasi 24/7 nga po yan, no? And ang aming hotline has 8 terminals, no po. So, unfortunately lang po kung pang 9 sila, naka-queue po sila dun sa unang matatapos dun sa 8, no? So, ang usually po na kaya nga po medyo may mga iba kapag busy ang mga line, natatagalan po bago sila maka-connect. Pero sila po ay talagang pwedeng namang kung makapaghihintay, no. Ang aming turnover naman po ay in 5 minutes po may talagang kung wala naman po tumawag sa 8 lines na yan, is agaran po silang may sasagot at may makakausap sila. Dr. Noel, pwede po malaman kung ano-ano po yung pangunahing serbisyo na maaring ma-avail po ng publiko dito po sa National Center for Mental Health. Thank you po, Dr. Noel.
Salamat po sa tanong, Miss Jackie. No? Lahat po ng may kaugnayan sa mental health concerns ay pwede po naming tugunan. No? Whether ito po ay mental health issues ng bata, meron po kaming child adolescent psychiatry. Kung ito po ay mental health issues ng adult, meron po kaming adult na nakakategorize din po kung emergency, kung outpatient, no, at kung rehabilitative, no. Meron din po kaming sa mga malalayong lugar, naiintindihan po namin na hindi naman lahat may kakayahan na pumunta sa Manila at magkonsulta. Meron din po kami mga online services, no, na ini-schedule po, no, based dun sa kung sino ang una, no? Ganun po. And of course, yung 24/7 crisis hotline, telemental health service, no? Ang aming emergency, yung aming confinement or admission, no? For inpatients, no? Yung inpatients po, nakakategorize din naman po yan sa acute, sa chronic, no? Kung nangangailangan po sila. And ang National Center for Mental Health po ang nag-iisang institusyon na merong services for forensic patients, no, for forensic psychiatry. Ito po yung mga pasyente na may mental health issue na at the same time merong pong kasong hinaharap, no. Kami rin po ang tumutugon at tumutulong sa either sa Department of Justice o sa mga other na humingi po ng tulong in terms of the evaluation of the psychiatric or the mental health of that accused. Doc Noel, ang gusto ko isunod na tanong sa kanya, Miss Jackie, kay Doc Noel, sino-sino yung mga maaring humingi ng tulong o magpa-consult sa National Center for Mental Health? A while ago na sinabi nyo, mayroon kami ditong pangbata, mayroon kami ditong pang matanda. Kasama ba yan doon sa mga kababayan natin na ang need lang naman ay mapayuhan sila? Kasi Miss Jackie, if you will be utilizing a private psychologist, a psychiatrist, medyo expensive yan. Dito naman sa National Center for Mental Health, kasama ba yan doon sa mga ginagawad nyong serbisyo? Doc, ma-emphasize din po ulit natin, sino-sino ang mga maaring humingi ng tulong o magpakonsulta at yung mga nabanggit ko, yung mga bata, mga matanda na kailangan lang nila ng mga advices, payo on a regular basis. Mayroon din po ba kayo dito? Thank you so much, Doc Noel. Wala pong pinipili. Kahit sino po ay pwedeng magpakonsulta kung sila po ay nababagabag na sa mga nararamdaman nila, no. Tungkol naman sa iba pang serbisyo, no, meron din po naman kaming psychological section na tumutugon. May neurology section din po kami dahil na-include po sa batas, sa Mental Health Act, na ang NCMH din po ay kailangan tumugon sa tatlong diagnosis in terms of neurological disorders, no. Ito po yung dementia, seizure, at saka yung mga developmental neurological disorders, no. So meron din po kaming yan, no. Aged care, yung aming geria section ay masusi po na ini-examine at in-evaluate at of course meron din pong intervention na nagaganap sa ating mga nakakatandang citizens ng bansa po natin, no. So kahit sino po ay pwedeng tumugon dito, kahit po yung normal na nag-a-ask lang po ng neuropsychological assessment na gagamitin po nila sa pag-apply ng trabaho o di kaya naman po para sa eskwelahan, ay meron din po kaming ganung serbisyo. Neuropsychological assessment. How about the gamot? Let's say, for example, mayroon magtatanong dito, nagme-maintain yung anak ko ng gamot, it's expensive, I'm buying it sa mga butika. Mayroon bang pwedeng ma-provide ang National Center for Mental Health, Doc Noel? Opo, Ms. Ali, no? Marami Very na pong good. mekanismo o programa ang gobyerno na pwede nilang i-avail, no? Lalo na po ang MAIF, yung medical access for indigent patients, no po, nandyan po. Meron po tayong section dito na tumutugon sa para sa mga hindi po wala pong resources, no, pero kailangan po nila ng gamot, ay makakaasa po sila na makakatanggap po sila ng agarang lunas o gamot dito ng walang bayad.
Very good, very good. Miss Jackie, sabihin, kasi may maintenance yan, Miss Jackie, doon sa mga mayroon tayong mga experience doon sa ibang mga patients na humingi din ng tulong na they need an anxiety meds, may anxiety, hindi mapagkatulog. Mayroon na silang mga maintenance. Sa isang pobreng magulang, nahihirapan sila ma-provide yon. O eto po, yung National Center for Mental Health, na-provide nila ito ngayon. Marami kayong pondo, Doc Noel. O, sige, Miss Jackie, tuloy natin ang ating pagtatanong kay Doc Noel. Thank you po. Yes po. Dr. Noel, paano naman po ang proseso ng pagpapakonsulta ng ating mga kababayan, no? Yung mga pagsusuri po dyan po sa National Center for Mental Health. Thank you po, Doc Noel. Opo, napakadali po, no? Kung sila po ay malapit o may means na magpunta dito, they can go face-to-face consultation po, no, in our outpatient. Our outpatient po is medyo busy, pero lahat po yan sa within the day ay makikita lahat, no. At an average po kasi around 200 to 250 patients ang nakikita ng aming outpatient per day, no, pero yan po ay ini-schedule, no. At sa tingin ko po kaya naman namin tugunan yung dami, no. Kung sila nangangailangan ng agarang treatment, bukas din po ang aming emergency room, no. Pinalaki na po namin ang aming emergency room to accommodate all of this at sinentralize na po namin, no. So hindi naman po natin kasi pwedeng sabihin na pagka-depressed ka o ikaw ay may anxiety, hindi ka na pwedeng magka-pneumonia. So sinentralize na po namin ang aming emergency room na itugunan pati yung physical o medical na aspeto ng karamdaman at pati yung mental po para isahan na lang ang tingin namin. Pinalaki na po namin ang aming emergency room at it caters to all po, no, na nangangailangan ng acute intervention. Ayan. Alam mo, Ms. Jackie, talagang dapat mapaganda National Center for Mental Health para yung environment ng mga pupunta dyan, ng mga patients, ay maganda. Kita mo, mapinturahan, yung mga lumang talagang dapat na matugunan na kung mayroon tayong bibigyan ng pondo, isa sa ito sa mga nakaligtaan Kaya maraming salamat kung ibinabalita niya because of the Healthcare Act. Ay isa na ito sa pagtutunan ng pansin. Doc, isingit ko lang, Miss Jackie, itong National Center for Mental Health, nag-iisa lang ito. Wala itong mga branches. Let's say, for example, in Region 5 you have. In Region, yung mga rehiyon na malalayo at hindi malapit dito sa Metro Manila. Mayroon ba kayong katulad ng ganitong hospital? Itong National Center for Mental Health? Doc, sorry for my ignorance about this. Doc Noel. Dati po ay mayroon at mula po nung nagkaroon ng devolution, nag-iisa na lang po ang National Center for Mental Health. However po, itong past few years po ay nagkaroon tayo ng bagong mandato, ang tinatawag nilang Resource Stratified Framework. Kumbaga, inaatasan po ang bilang premier mental health facility ng bansa. Ang NCMH po ay naatasan na mag-train at mag-capacitate ng iba-ibang hospital base po sa kategory nila bilang isang Advanced Comprehensive Center o isang Basic Comprehensive Center na magkaroon ng mental health service sa region po nila. No? At maganda pong balita na sa ngayon po, meron na po ako siyam na Advanced Comprehensive Center scattered all over the Philippines at 13 Basic Comprehensive Centers. Ito po ay dumadami pa at kinakapacitate po namin sila in terms of the acute psychiatric care, no, at tinutulungan po namin sila na mag-set up din po ng 24/7 crisis hotline at yung mga tao po nila sa regions ay they can send their healthcare workers here at the National Center for Mental Health for an immersion training, no, at marami na pong natapos diyan sa immersion training at minomonitor na lang po namin per region ang kanilang functionality at capacity to provide mental health services sa area po nila.
Okay, very good, Miss Jackie. Kasi hindi lang naman nagkakaroon ng mental health problem yung taga Metro Manila. May mga patients na nagagaling sa iba't ibang mga regions. Dapat ma-cater natin yan. So, I'm happy, Doc Noel, dito sa ibinabalita nyo. Maraming salamat and you need more fund. And siguro, kasama din yung mga infrastructure na itatayo, di ba po? And mayroon ba kasama sa mga infrastructure na itatayo? O yun lang yung mga personnel, yung pag-train ng mga personnel, ang mayroon kayo right now, Doc Noel? Ang mandato po ng NCMH is to train, pero yung mga iba't iba pong regions ay meron din po silang kasariling mga budget for infra projects, no, mga Okay. mga health facility enhancement program po nila, no, and sa bagay po kailangan po talaga tugunan ng sabay-sabay, no, ang area kung saan ipo-provide ang serbisyo, ang tao na magpo-provide ng serbisyo, and of course yung mga other logistic needs na mga gamot na dapat ay nandoon na para Ayan. agaran na makatulong. Ayan. Siguro sa mga susunod na araw, we will be very happy to discuss that. Ano po, Miss Jackie, dahil pang buong bansa yan. Doc Noel, thank you so much. And another question, follow-up question. Mayroon bang libreng serbisyong pinansyal? Ayan, serbisyong financial assistance para sa mga pasyente na nangangailangan. Are you giving cash? Dun sa mga patients. Okay, sige. Okay, Doc Noel, go ahead please. Thank you. Opo, marami pong programa ngayon ng gobyerno na talagang nakatuon dyan. Ang Universal Healthcare Act po kasi nagsimula po yan dyan na kailangan mag-provide tayo ng isang accessible, affordable na serbisyo in terms of mental health. However po, nung nakaraang SONA po ng ating presidente, sinabi nga niya po na ang ating zero balance billing ay pinapatupad na rin po sa ospital, no? Marami na po tayong mga pasyente na natulungan na natapos nila po ang gamutan nang wala silang binabayad na kahit piso po, no? Talagang libre po lahat sa gamot, sa diagnostic procedure tulad po ng mga laboratory, X-ray, CT scan, no? Ay yan po ay wala na tayong sinisingil o wala pong during the time that they are admitted.